at ito'y nagbabalik tayo sa ating pagbablog. At ngayon, ang ating lulutuin ay mais ulit. Walang kamatayang mais. So, nabili ko na naman siya sa palengke, sa Commonwealth, sa Litex pala, market. 50 pesos ulit, pero hindi medyo kagandahan ang nabili ko kasi nakabalot pa siya. Tapos nung nakita ko may mga sira na din siya konti. Kaya tinanggal-tanggal ko pa yung sira. So, mas maganda pa rin pala yung hindi na nakabalot kasi nakikita mo mismo yung laman ng, ng mais. At ayun, hinuhugasan na natin. At syempre, ano pa ba ang luto natin? Ilalaga natin. Pinipressure cooker ko siya para mas mabilis maluto. Kasi medyo, ang nabili ko din is hindi na siya bata. Pero minsan kadalasan nakakabili ka din tayo ng mas okay na quality. Pero ngayon hindi maganda ang nabili natin ng mais. Ayun. At yun lang nga lulutuin natin. Kumusta naman kayo dyan? Kumusta ang araw ninyo? At kumusta ang inyong trabaho? Anong ulam natin ngayon sa pagkainan? So, kwento-kwento lang muna tayo. Hindi tayo magmamarites ngayon. Yun. Kumusta naman ang ating buhay-buhay? At sana okay lang lahat. Ayun nga guys, meron akong napanood na balita na hindi siya hindi okay. Yung bata na naglalakad pauwi sa bahay nila, maaga pa naman siya, sinundan siya ng isang lalaki at tinutukan ng patalin, dinala siya sa liblib tapos na rape. So kaya guys, yung mga anak nyo dapat ingat, pagsabihan nyo na pag naglalakad sa daanan, huwag yung parang pakatwok, huwag lang yung kampante sila. Kung pwedeng mabilis na maglakad, lalo na mag-isa ka lang at mayroon nakasunod sa'yo, na sila, kumbaga, alarma na sila at mga alanganing lugar, alarma na sila kung kaya nilang tumakbo, di kaya mabilis na lakad, pero mas maganda kung tumakbo na nga lang, at least parang safe ka na dun sa ganun na gagawin mo, madidistract na yung tao na nagnanais na hindi maganda, no? At yun na nga, ingat-ingat lang. Buti nahuli na din kasi sakto may nagpapatrol yung mga pulis at yun, nahuli yung suspect. Yun, at nagkaroon na ng hustisya din kahit paano yung bata. At yan guys, niluluto na natin yung ating adobong isda. So, hindi kayo siguro familiar sa pagluluto nito. At yan, ginagawa namin yan lalong-lalo na yung mga taga-Leyte, makaka-relate dito, yung mga hindi masyado sila sa summer. Leyte talaga to ginagawa namin, yung pag-aadobo. So yan, lagyan lang natin ng luya, bawang. Kung gusto niyo may sibuyas, ako hindi na ako naglagay ng sibuyas, bawang okay na, at saka yung siling green. Nilagay ko muna siya, tapos alagay ko na din yung isda. After nyan, lagyan mo ng konting asin. Napadami yung toyo ko dyan. Pero sa inyo na lang yan guys ha. Naglagay ako ng konting sugar para at least meron siyang ibang lasa. Masarap naman siya, in fairness. At konting mantika din nilalagyan ko din yan. At syempre, hindi mawawala ang seasoning, mahilig tayo dyan. Pero ang hindi mahilig at health conscious, pwede kayo maglagay. Nasa sa inyo din yan. At ayan, after nyan, halo-haluin ko lang siya, tapos lagyan ng tubig at isasalang na din. Alright, kwento ulit tayo. Balik tayo sa kwento. Ayan guys, mayroon akong isi-share sa inyo. Kunting kaalaman lang. Ang gusto pa magpursige sa 4-year course, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho na wala ng opportunity na makapag-aral ng 4 years. Mayroon tayong special program na ginawa ng government. Yung ETIP siya, nakalimutan ko yung meaning ng ETIP. So, i-search na lang letter E, A, then T, tapos double E, and letter A, then P. Basta, special program siya ng government na binigay sa mga nag-work na. Pag kayo ng experience na 5 years sa field na yan, example, kung nasa call center kayo, so 5 years na kayo sa call center, ang makukuha mo dyan na course, ang evaluation, kasi may evaluation din yung anong course ang pwede sa'yo. So, parang Bachelor of Science Bachelor of Science Administration. So, kung related naman sa pagtuturo, mayroon din yan, ganun. Depende sa work experience. So, 5 years ang maximum. And, i-evaluate din yan kung yung parang eligible ka na sa ganun na program. Ang mga requirements, hindi ako nagkakamali, kailangan ng
certificate of employment. Kung yung, like example, yung kumpanya mo hindi ka 5 years pa dyan, pero related naman sa industry na mayroon kang experience na ganun. So, kunin, di ba yung history sa, like example, sa SSS, mayroon naman tayong company history. So, kunin mo din yun, tapos kuha ka lang din ng certification sa kanila na nag-work ka. Tapos, syempre, i-interviewin ka rin naman yan kung para maging eligible ka na. So, i-explain mo na din yun. Tapos, mga training din, kasama din yung training. Kahit nga din, yung parang, community service, kailangan mo din. Kasi may points din yun. Per points kasi yun. Para ma-meet mo yung requirements para makakuha ka ng course na gusto mo. Pero, ang lang yan, ang advantage is 1 year mo siya makukuha. So, iba-iba yung mga school na mayroong accredited sila. Mayroong sa PUP. Mayroon din sa mga provinces. Ang alam ko na nagko-cost na tuition fee. Like example sa PUP, abot din ng 50,000. 1 year na yun. 1 year lang naman siya nakukunin mo. So, meron din ilalabas ka na pera. Depende din sa school. Like example sa New Era, mayroon din sila dyan program. Ang dyan is nasa almost 80,000 or depende pa yan sa units na kukunin mo din. At yan na nga guys, sana yung may gusto, ayan, konting knowledge lang. Mayroong ganong program. Search nyo lang siya sa Google. Makikita nyo yan, parang ETIP program by the government. So, makikita nyo na din yun doon yung mga tawag ito links. Or di kaya Facebook din, mayroong may mga group na pwede mo salihan. Makikita mo din yung nila, kung paano ka mag-enroll at yung mga experience na din, paano sila nakatapos. At yan ang ninuluto natin, kumukulo na ang ating adobong isda. Kadalasan lang kasi adobong karne. So, pwede din yung isda. Meron naman siguro na itong gumagawa, pero hindi pa pangilan-ngilan lang. Kasi kadalasan, like example, sa Batangas, ang nila is sinaing. Tayo kasi sa part ng Visayas naman is paksiw. Like example, lalagyan mo ng suka, at saka yung mga pang ricado. Ayan, at yun, at sana natuto kayo sa kumbaga na-share ko sa inyo, at kung interesado kayo, search nyo na lang sa Google at mga may Facebook pages na pwede mo salihan para makakuha ka ng idea, knowledge kung interesado kayo. Ayun, at yan, ano pa ba ang pwede nating pagkwentuhan? Medyo nakukulangan ako ngayon ng ideas paano ako magkukwento ulit sa inyo. So, tuloy-tuloy lang. Yun, kumusta naman ang ating buhay-buhay ulit? Yun, kinukumusta ko ulit kayo. At, yan pala guys, nagluto din pala ako ng tortang talong. So, aside from adobong isda, nagluto din ako ng tortang talong. Inihaw ko yung torta. Yung tawag ito, yung talong. Then after, binalatan natin yan at lalagyan natin ng itlog. Simple lang naman yan, may asin lang at saka paminta. Kung gusto din nyo rin lagyan ng seasoning, okay din, mas masarap din. Ako kasi hindi ako naglagay ng seasoning lang asin. Mas maganda pa rin pala yung may seasoning kasi sanay tayo sa ganun. At ayan, isasalang lang natin siya sa kalan. Pwede nyo ihawin din yan sa tao dito, yung parang nag-iihaw tayo na normal na ihaw. Kasi, syempre mag-iihaw ka pa, mag-uuling, ka pa ng uling. At least dyan na lang, isalang mo. Tapos meron tayong yung tawag yung parilyahan ang tawag. Yung, kumbaga sa Bisaya, sugbaan. Ayan, dyan tayo nagluto. At, inano na natin yung mga talong. At, medyo mainit-init pa din dyan. Kaya ingat-ingat lang sa apoy. Yan, again, babalatan lang naman natin yung talong. Tatanggalan lang natin yung sunog na parte na ng balat ng talong. Then after, lagyan natin ng itlog, asin at paminta. At yun guys, kung gusto niyo ng seasoning, lagyan na din. Ayun, at isa pa din na another knowledge, information. Ang regarding naman sa TESDA, yung mga gustong magkaroon ng mga special skills, mayroon din online. So, bisitahin nyo lang yung website ng TESDA. May mga online courses na iti-take kayo per hour. Tapos, makakaroon na kayo ng certification. So, hindi nyo na kailangan magkaroon ng face-to-face. Online lang, mayroon na kayong mga certification from TESDA.
ayun, bisitahin nyo lang yung website. Makakatulong din yun sa atin. Lalong-lalo na yung mga naghahanap ng work habang nasa bahay lang kayo at kaka-browse ng sa internet. Paglaanan nyo ng oras, kahit papano skills din yun at additional experience na pwede natin ilagay sa ating mga resume kung kayo ay nag-a-apply. At sana makatulong din yan sa inyo. Makakatulong talaga yan. Mayroon nga ngayon din yung parang may program sila, kaso nga lang limited yung slots, yung pag-aaral ng language. So siguro yung niyan is mostly is Nihongo, ano pa ba? Yung Japanese language, French. Kasi ang French, pag magaling ka din mag-French, malaki din ang kita dyan. Malaki ang kitaan dyan. Ang pinakamababa niyan is 35 above na. Ang pinaka-maximum na masasahuran mo, is mga 60. Depende sa mo sa skill, syempre. Syempre hindi naman madali din ang work kasi most of the yan is customer service. Pero kung mayroon kang ganung skills, syempre, malaki ang kitaan kumbaga sa makakatulong sa pamilya natin. At yun na guys, inano natin yung torta. Tawag ito yung talong. Nagagawin nating tortang talong. Nilagyan lang natin ng itlog, paminta, at saka asin. Nasa sa inyo na ulit kung lalagyan nyo ng konting seasoning. Mas okay din naman may seasoning kasi iba din yung panlasa ko na parang nasanay na tayo sa ganon. At yan, ipiprito na natin. Nilagyan na natin ng mantika. Then after nyan, sasalang na natin. So nasa sa inyo na yan kung paano nyo lulutuin, na pwedeng yung sunog-sunog or sakto lang. Depende sa inyo. Ayan guys, at matatapos na ang ating video for today. At sana suportahan nyo kami at don't forget to like and share, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Ano naman kaya ang sunod-sunod na lulutuin natin? So abangan nyo guys. Depende sa magiging available na mga ingredients, available na lulutuin na sangkap natin sa palengke. Depende din kung ano ang nasa isip ko na lulutuin. Ayan, at tapos na ang ating tortang talong at sana nag-enjoy kayo sa ating video. Don't forget again to like and share, and ingat kayo guys. God bless. Thank you.